Lang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At diretso na po nating pasadahan ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasabat na 13.3 billion pesos na halaga ng iligal na droga sa Alitagtag, Batangas na tinuturing na siya ngayong pinakamalaking huli ngayong taon. Matapos ang isinagawang inspeksyon sa barangay Pinagkrusan, sinabi ni Pangulong Marcos na nasa 1.8 tonelada ang bigat ng ipinagbabawal na droga na nasabat mula sa isang suspect habang sakay ng isang silver na van. Anya, hindi titigil ang pamahalaan hanggat hindi nasusupil ang mga sindikato ng iligal na droga. Nilinaw naman ng Pangulo na hindi magbabago ang strategy ng pamahalaan sa war on drugs. Binigyan din pa ni Pangulong Marcos na walang tigil ang operasyon at intelligence gathering ng mga otoridad dahil ito anya ang susi para malansag ang mga sindikato at mapahinto ang kalakalan ng iligal na droga dito sa bansa. Pasada Balita. Posibleng may politiko, pulis at iba pang tagapamahalaan ang nasa likod ng pagpuslit ng halos 2 toneladang iligal na droga na nagkakahalaga ng mahigit 13 bilyong piso na nasabat sa Alitagtag, Batangas. Ito ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay dahil nais siyang matukoy kung sino ang mga responsable sa pagpapasok ng nasabing illegal drugs dito sa bansa. Nagbabala ang Pangulo na wala siyang sasantuhin sakali mang may madiskubring malaking tao o mga opisyal ang matukoy na may kinalaman sa tangkang pagpapakalat ng illegal na droga. Hihintay na lamang anya ang report ng PIDEA at Philippine National Police upang matukoy kung saang bansa nagmula ang naturang kontrabando.
Batay sa isinagawang initial testing ng PNP, lumalabas na very high grade ang nasabat na shabu ng mga otoridad. Pasada Balita. Target na makamit ng Philippine National Police ang 100% drug-free Philippines. Ito naman ang determinadong pahayag ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil matapos masabat ng mga otoridad ang halos 2 toneladang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 13 bilyong piso sa Alitagtag, Batangas. Ayon kay General Marbil, ang nabanggit na tagumpay ay isang patunay ng pagiging epektibo ng anti-illegal drugs operations dito sa bansa. Mananatili anyang determinado ang buong hanay ng pulisya na alisin ang salot na illegal na droga sa bawat komunidad. Dahil dito nananawagan ang Chief PNP ng kooperasyon mula sa publiko upang maisakatuparan ang minimiting drug-free Philippines sa mga susunod na taon. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, dinipensahan ni MMDA Chairman Romando Artesa ang pagtanggap ng ahensya ng 200,000 piso mula kay dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson bilang sinasabing donasyon matapos itong dumaan sa EDSA busway. Ayon sa MMDA Chairman, personal ang naging pahayag ni Civil Service Commissioner Aileen Lisada dahil para sa kanila, ang nasabing halaga ay pumapaloob sa tinatawag na retained income. Binigyang diin ni Chairman Artes na ang paggamit sa pondo ay aprobado ng Metro Manila Council upang matiyak na rin ang transparency at accountability sa paglalaanan ng budget. Ngunit sa tingin anya ng Commission on Audit ay hindi nararapat ang pagtanggap ng donasyon ay susunod ang MMDA sa anumang ilabas na notice of disallowance. Iginit din ni Chairman Artes na napakalaking tulong ng pondo para sa iba't ibang programa ng MMDA tulad ng Motorcycle Riding Academy at Pasig River Ferry Service. Pasada Balita. Samantala, humingi na ng tawad. Nagsorry si dating House Speaker at Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez matapos niyang hikayatin ang Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Congressman Alvarez, nadala lamang siya ng bugso ng kanyang damdamin at mahal na mahal niya ang Pilipinas, lalo na ang Mindanao. Kinwestiyon din ng kongresista kung paano siya tatahimik, lalo pat kinakaladkad ng Malacanang ang bansa papunta sa digmaan. Dagdag pa ni Congressman Alvarez, malabong maging sedisyon o rebelyon ang kanyang panawagan sa AFP dahil maayos at tahimik naman ang kanilang prayer rally sa Tagum City, Davao del Norte kung saan niya ginawa ang may tuturing na kontrobersyal na pahayag. Pasada Balita. Samantala, tinututukan na ng Department of National Defense at AFP ang posibilidad ng investigasyon kay Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Bebot Alvarez at pagtanggal sa kongresista sa reservist list ng Philippine Marine Corps. Kasunod ito ng panawagan ni Congressman Alvarez na bawiin ng AFP ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapuwersa itong magpitiw sa pwesto. Giit ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, posibleng magkaroon ng criminal investigation kasunod ng nasabing paghimok na o sasandatahang lakas ng Pilipinas. Kaugnay nito, inanunsyo naman ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na may mga natanggal na bilang reservist sa paglabag sa kahit anong regulasyon o batas. Pasada Balita. Iimbestigahan ng Department of Justice si Davao del Norte Representative Pantaleon Bebot Alvarez matapos itong himukin ng AFP na bawiin ang suporta kay Pangulong Marcos. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, inatasan na niya ang kanyang mga tauhan na imbestigahan ang nasabing pahayag ng kongresista upang matukoy kung maaari itong pasuhan ng sedition o rebellion. Dahil dito, pinaalalahanan ng kalimang kongresista na kumilos alinsunod sa pinakamataas na pamantayan ng etika, moralidad at nasyonalismo. Pasada Balita. Nagkaisa namang kinundina ng mga leader ng Kamara
ang panghikayat ni Davao del Norte Representative Pantaleon Bebot Alvarez sa AFP na bawiin ang suporta kay Pangulong Marcos. Ayon kay House Majority Leader at Zamboanga Representative Jose Dalipe, ang naging pahayag ni Congressman Alvarez ay hindi lamang nagsusulong ng pag-aaklas laban sa pamahalaan, kundi nagpapahina sa katatagan ng gobyerno at rule of law. Para naman kay Senior House Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Gonzales Jr., hindi dapat palampasin ang mga pahayag ng dating House Speaker dahil taliwas ito sa umiiral na demokratikong proseso sa bansa. Dahil dito nanawagan ang mga leader ng Kamara ng legal na hakbang o agarang pagsasampa ng kaukulang kaso laban kay Congressman Alvarez dahil sa tangka nitong pag-destabilize at pagpapabagsak sa pamahalaan. Pasada Balita. Samantala, sa oras na 15 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, tumanggap muna tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Mga ahensya ng pamahalaan, inatasan ni Pangulong Marcos na magpatupad ng energy conservation measures. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga ahensya ng pamahalaan na magpatupad ng energy conservation measures. Ang direktiba ay nilabas ni PBBM matapos magkasa ng red at yellow alert status sa Luzon Grid, ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sinabi ng Pangulo na napakahalaga sa mga panahong ito na magtulungan ng lahat upang masiguro matatag na supply ng kuryente sa mga susunod na araw. Kaya naman pakiusap ng Presidente sa lahat na magtipid sa kuryente at sama-samang harapin ang hamon sa gitna ng nararanasang tag-init at El Nino phenomenon. Kaakibat ng estado ng Luzon Grid, inatasan ni PBBM ang Department of Energy o DOE na paigtingin pa ang pagmomonitor at tugunan ang sitwasyon. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, Alkalde ng Maynila muling pinaalalahanan ng mga kawani na magdoble ingat ngayong tumitindi ang init ng panahon. Detalye mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Muling nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa lahat ng mga kawani nito na magdoble ingat, lalo na ngayong tumitindi ang init ng panahon. Mismong si Manila Mayor Hanil Laconapangan ang nagbigay ng payo sa mga tauhan nito kung saan gawin nila ang narapat na hakbang para maiwasan ang heat stroke at iba pang sakit. Partikular yung mga kawani ng Engineering Office, Parks Development Office, Public Recreations Bureau, Manila Traffic and Parking Business o Bureau, Manila Police District Department of Public Services at Bureau of Fire Protection. Git pa ng alkalde, maaari naman silang magpahinga o kaya sumilong kada kalahating oras o 30 minutes para maging ligtas at maiwasan ang heat stroke. Ipatutupad naman ng Manila LGU ang adjustment working hours mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Mayo 2, taong kasalukuyan para hindi mahirapan sa biyahe yung mga empleyado at makaiwas sa tindi ng init ng panahon. Ito is Patrol number 5. Ayaw pa ang komparasyon implementado ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Sa balitang kuryente pa rin, inalis na ng National Grid Corporation of the Philippines ang red at yellow alert status sa Luzon at Visayas Grid. Batay sa anunsyo ng NGCP, tinanggal na sa red alert status ang Visayas Grid alas 9:01 kagabi na may kapasidad na 2,313 megawatts at may peak demand na 2,118 megawatts. Inalis na rin kaninang alas 12 ng hating gabi ang yellow alert status sa Luzon Grid. Batay naman sa datos ng PhilReca, nawala ng kuryente kahapon ng mga lugar na sakop ng Isabela. Paliwanag ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan, ito'y dahil sa pagbagsak ng Pagbilao Unit 1 at 2 sa lalawigan ng Quezon. Pasada Balita.
Posible namang bumaba ang supply ng kuryente sa Mayo o sa susunod na buwan. Ito ang iniulat ng Institute for Climate and Sustainable Cities dahil karamihan sa mga hydroelectric power plant ay inaasahang tatakbo na lamang sa mababang kapasidad. Inaasahan ang Luzon Power Grid ang pinakamaapektuhan sa kakulangan ng kuryente. Ayon kay ICSC Chief Data Scientist Jeffrey Manansala, karaniwang tumataas ang pangangailangan ng kuryente sa mga buwan ng tag-init at inaasahang mararanasan ng Luzon ang pinakamahigpit na supply ng kuryente sa pagitan ng May 16 at 30. Dagdag pa ni Manansala na inaasahan ang yellow alert mula April 29 hanggang May 26. Sinabi pa ng ICSC na nagkakaroon ng kaunting epekto sa Visayas grid dahil ang rehiyon ay may limitadong hydroelectric capacity habang inaasahang mapapanatili ang normal na reserva sa Mindanao grid. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, itinalaga ng Supreme Court ang kauna-unahang babaeng spokesperson nito at nagtalaga rin ng bagong Chief Communications Officer. Hinirang ng Korte Suprema si Court Attorney Camille Su Ting bilang bagong tagapagsilata ng High Tribunal at si dating journalista, actually kapamilya, Attorney Mike Navallo bilang Chief Communications Officer na uupo sa posisyon simula Agosto 1. Nabatid na mahigit 11 taon na si Attorney Ting sa Korte Suprema kung saan nagsimula siya sa SC Public Information Office noong 2012 matapos gumraduate sa Ateneo de Manila University School of Law. Nakapagtapos naman ng pag-aaral si Attorney Navallo bilang magna cum laude sa University of the Philippines College of Mass Communications noong 2005 at Juris Doctor degree mula sa UP College of Law noong 2009. Pasada Balita. Samantala, mas mahalaga ang papel ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang leader ng Pilipinas kumpara sa pagiging miyembro ng kanyang pamilya. Ito naman ang iginit mismo ni Pangulong Marcos matapos tanungin kung hihingi ba siya ng tawad sa mga naganap noong martial law sa ilalim ng administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., personal na usapin ang batas militar sa kanyang pamilya at hindi niya tungkulin bilang leader ng bansa na humingi ng tawad sa mga nangyari noong batas militar. Matatandang nilagda ng nakatatandang Marcos ang Proclamation No. 1081 noong September 21, 1972 na nagdedeklara ng martial law sa buong Pilipinas. Pasada Balita. Inamin naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na hindi siya kumbinsido sa ngayon sa isinusulong na economic charter change. Ayon kay Senator Villanueva, marami siyang natutunan mula sa mga eksperto sa mga pagdinig sa panukalang Resolution of Both Houses No. 6. Kabilang dito ang pag-aaral ng University of the Philippines na nagsabing 4.1 hanggang 4.3% lamang ang itataas ng foreign direct investment kung luluwagan ang equity restrictions dito sa bansa. Ngunit tataas naman ng 15.1 hanggang 15.8 ang FDI kung ipatutupad ng maayos ang Ease of Doing Business Act. Pasada Balita. Samantala, bigo pa rin maaresto ng NBI o National Bureau of Investigation si KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy at 5 kapwa akusado sa kasong human trafficking. Ito'y kasunod ng paglalabas ng arrest warrant ng Pasig RTC laban sa televangelist at kina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline at Ingrid Canada at Sylvia Semanes. Ayon kay NBI Southern Mindanao Regional Director Archie Albao, nagtungo ulit sila sa mga ari-arian ni Pastor Kibuloy sa Davao City at Del Norte, ngunit hindi nila natagpuan ang 6 na wanted sa mga nasabing lugar. Matatanda ang bago maglabas ng arrest warrant ang Pasig RTC laban sa naturang religious leader, pinaa-aresto na si Pastor Kibuloy ng Davao RTC dahil naman sa kasong sexual abuse. Pasada Balita.
Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. natutupad pa rin ang Estados Unidos sa mga kasunduan kahit pa sino ang maupong Pangulo ng Amerika. Ito'y matapos i-anunsyo na magtatapatang muli sa pagkapangulo si US President Joe Biden at dating President Donald Trump sa Nobyembre. Ayon kay Pangulong Marcos, kung muling mahahalal si President Biden, mananatili ang posisyon ng US sa Pilipinas batay sa kanilang napagkasunduan. Ngunit kung mananalo naman muli, anya si Trump, inaasahan na nito ang mga pagbabago sa patakaran. Sa katunayan, positibo si Pangulong Marcos na mas matimbang sa politika ang mga naselyuhang kasunduan ng bansa sa Amerika, kaya tinaasahang tutupad ito sa mga naturang kasunduan. Pasada Balita. Samantala, pagkakaroon ng nagkakaisang posisyon hinggil sa West Philippine Sea, iginiit ng isang senador. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Nanawagan si Senate Majority Leader Joel Villanueva sa lahat, opisyal man ng gobyerno o hindi, na magkaisa sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay Villanueva, hindi magandang tingnan na magkakaiba ang mensahe na nanggagaling sa atin sa mga opisyal ng gobyerno at sa iba pang mga personahe. Giit ni Villanueva, opisyal man ng gobyerno, dating opisyal, influencer man, ordinaryong grupo o mamamayan, ay kailangan tayong may unified stand o nagkakaisang paninindigan pagdating sa West Philippine Sea. Huwag na lang anyang isa publiko ang may ibang pananaw sa national policy ukol sa West Philippine Sea. Dahil tiyak naman anya na nagkakaisa tayo sa atin na ang atin ang exclusive economic zone at gayon din sa panalo natin sa arbitral ruling na nagsasabing atin ang West Philippine Sea. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Oras, 26 na minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Pasada Balita. Bagal, bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Sa oras na 32 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, tayo muling pinalad na makakausap ang may tuturing ng suki ng palatuntunan at ng himpilan. Si Senator Ronald De La Rosa, ang chairman ng Senate Committee on Dangerous Drugs at Public Order. Senator De La Rosa, John Ibanez po, good morning. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Good morning, John, at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa ating lahat. Apo, unang-una sa lahat, maraming salamat sa muling pagkakataon dahil more or less 3 issues itong aking hihingan ng reaction sa inyo. Unang-una na po, Senator De La Rosa, reaction po do sa binabanggit ni Pangulong Marcos na biggest drug hole at the moment. Ito pong sabat na illegal na droga sa lalawigan ng Batangas, Senator. Siguro nga ito yung siguro pinaka-biggest, no, kung talagang confirm yun na 2 tons, no? More or less po, 2 Of tons. shabu, more or less. Pero yun nga, yung ban na yun, ang question is, kaya ba magkarga ng 2 tons yun, yung isang ban na yun, di ba? Okay. So, sige lang, hintayin lang natin yung final na, tawag yan, yung mayroon mas lang on-site na, accounting ng mga kwan. Oo nga, no? Dalawang... Inventory. More or less 2 tons, hindi ko naisip nakakasya dun sa ganong van. Anyway, isa rin po sa binanggit ni Pangulong Marcos, mukhang hindi raw po ito locally produced. Mukhang nangyari po pinadaan lamang mula sa ibang bansa dito sa Pilipinas patungo sa delivery sa ibang bansa. Ano pong masasabi nyo rito, Senator De La Rosa? Well, kung yan ang kalabasan sa investigasyon, din mangyayari ay naging transshipment itong Pilipinas kung ganun. Opo. Pero nung namumuno pa po kayo sa pambansang pulisya, Senator De La Rosa, nagkaroon ba ng chance na, kasi nung mga previous administration at saka nung ako po'y nasa field pa, ang mga nako-cover, mga nire-read, shabu laboratory
Pero nung time nyo po, mukhang wala ng laboratorio, no? Mukhang talagang galing sa ibang bansa, pinadadaan lang sa Pilipinas. Tama po ba, Senator? Well, so far as we experience, no, yung pagsyabo Apo. ay talagang intended yan for Philippine use, Philippine distribution. Yung ginagawang transshipment point lang Pilipinas ay kapag yung mga cocaine and other types of drugs, Apo. yun ay ginagawang transshipment ng Pilipinas. Yung kagaya ng cocaine na nasabat, no, na nakalagay sa refrigerated van ng nung yun ay hindi talaga intended sa Pilipinas. Pero Apo. pag Shabu, Pilipinas kasi is one of the biggest consumer of Shabu, di ba? So, Poor man's cocaine depende kasi yan, depende no? Apo. Ha? Poor man's Yun, cocaine kasi. Yes, yan yun. No? Apo. Mas cocaine. Alright. Talon ako sa isa pang issue. Kayo po ba'y, sorry for asking, Senator De La Rosa, kayo po ba'y magkaibigan ni Congressman Bebot Alvarez? Hindi naman ganun ka-close. Pero Ka-close, magkakilala kami, being pareho kaming taga Davao. Ano pong unang naging reaksyon nyo nung humingi siya ng ikangay pagbawi ng suporta ng AFP kay Pangulong Marcos? Hindi ko alam yung balita niya, hindi ko narinig. Paano ba niya sinabi? Ang pagkakabanggit niya parang hindi naman po ganun yung eksaktong salita, pero parang inihikayat or kumbaga parang direksyon ng gera ang sa China ang kumbaga nagiging hakbang ng Pangulo. So parang para wag pong maiwasan ang pagdanak ng dugo at dahil mahal niya po ang Pilipinas, mas maganda raw pong iwan na or talikuran na, tanggalin na ng AFP ang kanilang suporta sa ating Pangulo. Parang gano'n ang pagkakabanggit niya. Pero nagsorry na po siya eh. Parang sabi niya, ano lang po, bugso ng damdamin. At sa sobrang pagmamahal lamang daw niya sa Pilipinas at sa mga Pilipino, kaya niya nabanggit itong mga pahayag na ito. Senator. So, kung nag-sorry siya, then okay. Okay na rin yun. At kung sabi, bugso ng damdamin, lahat naman tayo nagmamahal sa ating bansa, di ba? Lahat naman tayo ay nagmamahal. So, Opo. siguro nga, kung nag-sorry siya, ibig sabihin, naamin yan na may pagkakamali doon sa statement na yun. At meron din pong binabanggit din siya na kumbagay hindi naman daw po babagsak sa kasong sedisyon at rebellion dahil mapayapang pamamaraan naman ang kanyang ipinanawagan. Anyway, another issue with your indulgence, Senator De La Rosa, yung pong kay Jan. Pastor Kibuloy, mukhang hanggang ngayon hindi pa po nahagilap ng mga otoridad si Pastor Kibuloy. Senator. Well, kung nandito lang siya sa Pilipinas, in due time, mahahagilap rin yan kung magsusumikap yung ating otoridad na hanapin talaga siya. Makikita rin yan, mahuhuli rin yan. Pero kung nasa abroad na, medyo mahirapan ng ating mga otoridad yan kung nasa labasan ng bansa. Opo. Nagkaroon na po ba ngayon ng pagkakataong muling makausap si dating Pangulong Duterte, Senator De La Rosa? Hindi pa dyan. Hindi pa kami nakapag-usap lately, no? What about kay Pastor Kibuloy or yung mga kasama niya or yung mga malapit sa kanya? Nagkaroon na po ba kayo ng pagkakataon para maging personal lalo ang paghimok niyo sa kanya na sumuko na ng mapayapa? Wala pa akong pagkakataon dahil yun nga, matagal lang sinabing at large daw si Pastor, hindi na makita-kita. So, wala na talaga. Wala na kaming kontak sa kanya. Yung pong sa panawagan, Senator De La Rosa bilang dating hepe ng PNP, sapat na po bang grounds yung mga kinakarap na kaso ni Pastor Kibuloy para kumbagay i-terminate o ipawalang bisa yung kanyang legal na pag-aari ng mga armas? Well, hindi ko. Tingnan natin yung mga legal basis dyan, no? Opo. Anyway, yung position of firearms naman is only, yung is a privilege. It's not a matter of right. Opo. It's not your constitutional right. It's only a privilege given to us law-abiding citizens by the government. And if the government is fit na kailangan isuspend na yung privilege na yan dahil nga
nakita nila na nag-violate ka ng batas, then it's up to the government to do that. Apo. So in that case, may basihan din ang gobyerno sa kanilang mga aksyon. Lalo na kapag ikaw ay you're facing criminal charges, ay talagang may enough ground na yung PNP para kansilahin yung pribilehiyo na yan. Apo. Tama po ba, Senator De La Rosa, April 29 ang balik sesyon ng Senado at Kamara? Tama po ba? Yes, Jan, April Alright. 29. So malapit na po ito. Ano po ang mga nakalinya niyong gagawin? Ikaw bilang chairman po ng Senate Committee on Dangerous Drugs at nagkataon naman na may malaking nasabat na illegal na droga. Ano pong mga pangunahing hakbang na isasagawa niyo pagbabalik po ng sesyon? Well, naka-line up na yun. Unang-una sa priority natin, yung patungkol sa yung pag-deliberate ng ROTC bills. Ay meron na yung imprimatur coming from the Senate President na bilisan namin yung pag-deliberate sa panukalang batas na yan. So dyan tayo nakafocus. Baka araw-arawin yan yung debate patungkol dyan para maipasa na talaga yan bago mag-break kami at mag-suna ang ating Pangulo. So dapat sana ay pasado na yan pag-suna, pagdating na suna ng Pangulo. Alright. Okay, nasa inyo pong pagkakataon, Senator De La Rosa, ano po ang mga ikangay mensahe nyo sa ating mga kababayan sa mga oras na ito? Go ahead, sir. Jan, I just would like to take this opportunity to congratulate our Philippine National Police for a job well done. Napakalaking accomplishment yan. Around 13 billion worth of shabu at around 2 tons ng shabu nasabat through intelligence-driven operations. Na-checkpoint lang ito at nasabat. And I'm very happy for them for that accomplishment. And it only took yun nga, yung effort ng isang chief of police ng isang munisipyo na nagsipag na magampanyan yung kanilang mandato laban sa illegal na droga. I would like to congratulate them. And also, I would like to congratulate the President for his timely actions of going to the crime scene mismo to conduct an inspection, actual ocular inspection of the crime scene. Ay napakaganda sinyalis po yan para sa ating mga kapulisan at sa ating PDEA para ganado silang gampanan yung kanilang trabaho. Dahil yung no less than the chief executive is giving you the motivation, no? Dahil nga pumupunta siya sa crime scene, and malaking bagay yan sa isang operative, no? Sa isang operative sa illegal drugs. Gandang pangitain yan. Sabi nila, hindi kami pinapabayaan ng Pangulo. Titingnan ng Pangulo yung aming accomplishment. So, I would like to encourage the President to do some more like that, no? Yung ganong klaseng mga aksyon na ikaka-high moral ng ating kapulisan at ng PDEA. Alright. With that, Senator De La Rosa, as always, maraming salamat po sa pagkakataon at sa uulitin. Good morning, good luck, God bless po. Salamat dyan. Good morning at magandang umaga sa ating lahat. Yan po mga kabalitaktakan, si Senator Ronald De La Rosa, dating Chief PNP at Chairman po ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Pasada Balita. Samantala, muli natin balikan ang mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Philippine Navy, pinalalakas na ang reserve force ng kanilang hanay. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Lalong pinalalakas ng Defense Department at Philippine Navy ang Naval Reserve Force na bahagi ng integration and interoperability ng mga regular forces ng bansa. Kasama ang hakbang na ito sa natalakay ni na Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adasi Jr. at DND Assistant Secretary for Plans and Programs Henry Robinson Jr.
Mayor matapos bumisita sa Navy Headquarters. Kabilang sa napag-usapan dito ang naganap kamakailan na Reservist Mobilization Exercise o MOBEX at ang pagbuo ng training curriculum ng mga reservists na akma sa mandato ng bawat naval forces sa bansa. Binigyang pasasalamat naman ni Vice Admiral Adasi si Assistant Secretary Robinson dahil sa mga mahalagang usapin na kanilang natalakay upang mapalakas ang Philippine Navy Reserve Force na siyang itinalagang force multiplier para siguruhin ang maritime security ng ating bansa. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, Work from Home Act, isa sa nakikitang epektibong solusyon sa matinding traffic. Alamin natin ang detalye, nagbabalik Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Makabubuting ipatupad ang Work from Home Act o yung Republic Act 11165 o an act institutionalizing telecommuting as an alternative work arrangement for employees in the private sector bilang isa sa mga solusyon sa matinding traffic at mainit na panahon. Ito ang inihayag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa gitna ng pinasang resolution ng Metro Manila Council o MMC na nag-a-adjust ng working hours sa mga local government offices sa Metro Manila upang mabawasan ang problema sa traffic. Sa resolution, ang oras ng trabaho ng mga LGU sa NCR ay magsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang ika-4 o alas 4 ng hapon, mula sa dating alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ipinaalala ni Villanueva ang batas na kanyang inakda tungkol sa pagtatrabaho sa bahay o sa ibang lugar na hindi kinakailangang regular na pumunta sa mga opisina. Ibinigay na halimbawa ni Villanueva ang IBM na nakatipid ng nasa 40 to 60% matapos ipatupad ang telecommuting. Umaasa rin si Villanueva na magbibigay na report ang Department of Labor and Employment kung ano-anong mga industriya ang pwedeng magpatupad ng work from home. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Itama po inyong mga orasan, oras sa hudyat. 13 minuto na lamang, alas 8 na ng umaga. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Joining us here this morning, Yumir Marshall. Yumir, magandang umaga at bago lahat ay congratulations doon sa laban mo sa homecoming. Ngayon, ang paghahanda mo ngayon yung Olympics, kailan ka mag-umpisa ng training para sa Olympics? Itong buwan na po, itong April, mag-start na po ako, sir. Actually, after ng laban ko, Monday, nag-start na po ako ng training, pero light training lang. Pero yung nag-uusap na po kami ng Secretary General namin sa ABAP, si Sir Marcos Manalo, kung ano po yung magiging plano. May mga training camp po kami na pinaghandaan, international, and then magiging 1 month before Paris, before Olympics, nasa Paris na po kami. Ganun kaaga para makapag-acclimatize na kayo kaagad, ha? Yes po, exactly po. Opo. So, and then yun din po yung plan ng POC. Kaya napaganda din para sa amin kasi para masanay na po kami doon. Bukas, kasama natin si Yumir Marshall. Interview Part 2. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Tumamlay o humina ang halaga ng piso kontra dolyar. Batay sa huling tala ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa 57 pesos na ang kada isang US dollar. Nabatid na ito na ang pinakamatamlay na closing rate sa buong 2024 sa ngayon. Magugunit ang ilang taon na ang nakakaraan ang huling magtala ng record na 57 pesos ang palitan ng isang US dollar.
Nakikita ng BSP na ang malakas na kalakalan sa Estados Unidos at iba pang parte ng mundo ang naging dahilan ng pananamlay ng ilang currency mula sa Asia at mga karatig na bansa. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patay ang 29 na Maoist rebel matapos makaengkwentro ang Indian Security Forces sa Chhattisgarh, India ilang araw bago ang eleksyon. Nangyari ang sagupaan sa Kanker District na malapit sa Bastar Village na pinagkukutaan ng mga Maoista. Nabatid na nakatanggap ang pulisya ng ulat na mayroong mga rebelding Maoist sa lugar, kaya't agad na nagkasanang raid at nauwi sa isang madugong engkwentro kung saan 3 sa kanilang hanay ang nasugatan. Nangako naman si Indian Home Minister Amit Shah na susipilin ang insurgency sa lugar sa loob ng 3 taon kapag muling naluklok sa pwesto ang partido ni Prime Minister Narendra Modi. Pasada Balita. At sa ating good news, ipinagdiwang ng Department of Migrant Workers ang first Philippine-Romania Friendship Week na may temang Engaging the Stakeholders with a Sense of Commitment and Genuine Partnership. Habang English na. Sinimula ng selebrasyon kahapon, 16 ng Abril, at magtatagal hanggang ngayong araw sa punong tanggapan ng DMW sa lungsod ng Mandaluyong. Matutunghayan sa Phil-Romania Friendship Week ang mga kwento ng dedikasyon, pagsisikap at katatagan ng mga overseas Filipino worker sa Romania sa pamamagitan ng film showing at hybrid kumustahan sa OFW community doon. Bukod dito, magkakasari ng educational seminars at free basic Romanian language lessons para sa lahat ng attendees ang DMW at Romanian Embassy. Dumalo sa nasabing selebrasyon sina Romanian Ambassador to the Philippines, Raduta Dana Matashey, at ilan pang opisyal ng embahada ng Romania. Habang sa panig ng Pilipinas, nakisa naman si DMW OIC Hans Leo Kakdak, Policy Foreign Stakeholders Relations and Engagement Bureau Director Francisco Aguilar Jr., International Cooperation Assistant Secretary Mario Perpetu Socorro Zirampan, at ilang opisyal ng Philippine Embassy sa Romania. Pasada Balita. Bago lamang ko tuloy ang magpaalam, panawagan lamang sa mga grupong ng transportasyon na nagpaplanong magsagawa ng tigil pasada. Kasi base po sa mismong tanggapan ng Department of Transportation at maging sa business sector, sablay po ang inyong ginawang tigil pasada 2 araw, at ang tanging naging tagumpay lamang po nito ay lumikha po kayo ng masikip na daloy ng trapiko. Marami naman pong paraan, pwede naman pong maupo sa isang lamesa at pag-usapan kung meron naman pong problema. Hindi na po yata uso sa panahon ngayon yung ganyang mga klase ng hakbang. Paalala lamang naman po. At sabay niyo sa naman pong edisyon ng inyong Pasada Balita dito lamang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez, ang tabayanan, ang susunod na programang Karambola. Oras, 8:00 ng morning. Bye! Woo! Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi